So, dako na po tayo sa third week po o third message po sa series nating Empowered to Move. Okay? Yung Empowered to Move ay series po natin ngayong February, pero at the same time siya ay pang isang taon na tema po natin, no? So hindi lang po pang February yan. At yung week 1 po natin, narinig po natin sa Pastora Nina sa kanyang mensahe na rooted before we move. So natutunan natin doon na in order na talagang truly and effectively evangelize tayo, makapag-disciple tayo, or makapag-mission po tayo, no? Ay kailangan, talagang rooted tayo sa salita ng Diyos. Napakahalaga po nun. Kasi, anong ibibigay natin sa iba kung wala sa atin yon? So, kailangan po ay punong-puno po tayo ng salita ng Diyos para sa ganon, pag pumunta po tayo sa labas, pag nangausap po tayo ng mga hindi pa po nakakilala sa Panginoon, ay ready po tayo at punong-puno po tayo ng salita ng Diyos na sasabihin po sa kanila. That is why, tuloy-tuloy po yung ating pag-invite sa inyo, pag-challenge po sa inyo na mag-attend po tayo ng ating mga D-groups natin kasi may DBS tayo, Discovery Bible Studies, at ano po yun, kumbaga mayroon pong kanya-kanya, depende po sa level po ninyo, ay yun din po ang inyong aaralin, no? At syempre, kung wag lang po kayong magbasa ng Biblia, kundi talagang mag-aral po tayo ng Biblia para sa ganon talaga namang mas malalim po o lumalalim po tayo. Yun po yung mensahe po ng Rooted Before You Move. And then, yung week 2 naman, si Pastora Ni, okay, ang message na naman ay Ignited for Impact. So natutunan natin doon na tanging ang Panginoon lamang, ang Diyos lamang po ang makakapagbigay sa atin ng lakas ng loob na talagang mag-move, mag-share, mag-act, no? Mag-testimony. Pwede naman natin practicein yung mga skills na yon, pero kailangan po natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ng anointing ng Banal na Espiritu para sa gano'n talagang effectively makapag-share din tayo ng gospel and even our testimonies. Kahit na meron tayong mga programs na structured or venue, naglalagay lang po tayo ng venue, pero si Lord pa rin po ang nagbubukas ng puso at siya pa rin ang nagbabago po ng buhay. Yan. And then, syempre, ngayong week 3 na po, ang message naman po natin, ang title ay Equipped to Multiply. No? Equipped to Multiply. Anong ibig sabihin ng equipped to multiply? Okay, sa Tagalog nan, ihinanda or sinanay para magparami or para sa pagpaparami. Equipped to multiply. So sinanay, no? O hinanda tayo sa pagpaparami. Para mas maintindihan po natin ang tutumbukin po ng mensaheng ito, ay may katanungan po ako sa inyo. Okay? Ang katanungan ko po ay ito. What will happen if the older generation fails to prepare the next generation? Pag hindi naghanda ang older generation sa susunod na generation, kunwari na lang, yung magulang sa anak, ano sa palagay nyo ang mangyayari kapag yung magulang, yung tatay o nanay, hindi niya hinanda yung kanyang anak? Naman, what do you think will happen to the church if we, the older generation, fail to prepare the younger generation? Sino sa inyo ang younger generation? Taas kamay. Younger generation. Ako, nakataas pa rin ang kamay. Younger generation ako eh. Alam niyo po ba, it's how you consider yourself as young ka ba or old. Na nung bata pa ako, ang tingin ko sa pag 50 years old, ay lolo na yan, matanda yan pag umabot ka na 50. Mag-54 na ako ngayong taon na to, pero hindi ko feel. Di ba? Ibig sabihin, kailangan, matukoy mo. Ano ka nga ba? Older generation ka ba or younger generation? Maraming realization po dyan, no? Pagka pag kinonsider mo yung sarili mo na older generation ka na, you have to be ready sa mga younger generation. Kailangan mo silang, i-train. Kapag naman younger generation ka, i-ready mo rin ang sarili mo kasi you will be trained. Okay? Tuturuan ka. Okay?
So, sa palagay ninyo, ano mangyayari kapag yung older generation ng church ay hindi hinanda ang younger generation? May mga idea na tayo, no? Bibigyan ko kayo ng mga concrete examples, mga totoong tao o totoong pangyayari na pag hindi na ihanda ng older generation ang younger generation. Okay? Sinong nakakaalam sa inyo ng Uniwide? Sino? Pag alam nyo yan, older generation na kayo. Kanina si Sam, older generation na si Sam kasi alam niya Uniwide. Anyway, baka maliit pa siya noon, okay? Okay? Ang Uniwide po, sa mga nakaabot po dito, siguro mga 60s, mga 50s and 60s po yung edad po ninyo, no, naabutan nyo yan. Or maring, okay? Mas matanda pa kayo. Ito ay dating malaking retailer chain dito sa Metro Manila at ilan po sa probinsya, okay? Para siyang Landers, yung mga wholesale, mga ganyan siya. Okay, parang ganun siya, okay? Noong 1975, itinatag ang Uniwide ni Jimmy Go. Okay, Uniwide Sales. Siya ay isang Filipino-Chinese entrepreneur. Lumaki at naging iconic ang Uniwide. Naku, alam natin yan. Na pag naadun ka sa Coastal Road, Uniwide darating, di ba? Alam niyo yan eh. Yan yun. Nakikita niyo yan doon, di ba? Yung mga older generation. Alam niyo yan, no? Lalo na nung nagkaroon sila ng warehouse club noong 1988, okay? Pero noong 1997, dumating ang Asian Financial Crisis, okay? Nagka-problema sila. Bumagsak ang sales, lumaki ang utang, at hindi nila kayang i-recover ang operations. No? At alam nyo ang pinakamalaking factor ng pagbagsak? Okay? Walang handa at willing na next generation para saluhin ang sinimulan ng founder, ng ama. May dalawa po siyang anak, babae, hindi sila ready saluhin. Or iba ang kanilang passion, kaya hindi nila sinalo. Or hindi sila ready. Ang result, ang legacy na itinayo ng founder, nawala dahil walang handang magpatuloy at ng vision at leadership. Nakakalungkot na storya po, no? Example naman ng church na pumalya sa paghahanda sa next generation. Alam ko na-share ko na to dati, yung Crystal Cathedral, naalala niyo yan? Crystal Cathedral. 1995, itinatag ito ni Dr. Robert Schuller sa California, USA. Itong church na ito, naging mega church siya ng 1970s hanggang 1990s. Libo-libo ang nagsisimba linggo-linggo doon. Kasabay po ng milyon na nanonood sa TV program nila. And then, 1980, itinayo nila ang iconic glass building. Ayan, ganyan pong itsura, di ba? Ang ganda. Pagka ganyan ang church mo, no? Ganyan po yung church nila. Itinayo po yan noong 1980. Strong, very strong ang pastor. Malaki ang church. Pero, habang lumalaki ang ministry, hindi nila naihanda ang next generation leaders. May ministry, pero kulang sa discipleship, sa training, sa mentoring. Kaya naman, pagdating nung early 2000, bumaba sa leadership ang founding pastor. Matanda na siya. Doon nagsimula ang conflict. Unti-unting bumaba ang attendance, humina ang giving, and then, noong 2010, nag-file ng bankruptcy ang Crystal Cathedral Ministries. 2012, ibinenta ang buong property sa Roman Catholic Diocese of Orange County. Ang dating Crystal Cathedral Protestant Megachurch ay naging isang Catholic Cathedral. Nakakalungkot na kwento. Ngayon, kung ang tanong natin, gaano kalago ang church natin ngayon, may mas mahalaga palang tanong. Sino ang inihahanda nating magpapatuloy ng bukas ng church? So bago po tayo tumuloy po, ay manalangin po muna tayo. Maraming salamat po, aming Diyos Ama. Napakabuti Diyos sa amin, Panginoon. Na-enjoy namin ang presence Niyo, Lord. Sumama ka, Lord, sa amin kanina ang aming worship singing, Panginoon. Ngayon, Lord, kami ay makikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso
at isipan, Panginoon, para talagang maintindihan namin ang nais mo, Lord, na maunawaan namin. At the same time, Lord, mag-respond kami with action, Panginoon, sa aming mga maririnig, Lord. Gamitin mo lang, Panginoon, ang iyong lingkod, Panginoon, na maging daluyan ng mas malinaw at inspiring, Lord, na mensahe, Panginoon. At mag-cause ito, Panginoon, sa aming mga puso ng pagbabago at mag-cause ito, Lord, ng action sa aming mga buhay, personal at bilang church, Panginoon. Salamat po ng maraming, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, basahin po natin ang dalawang scripture passages po natin ngayong araw na ito. Ang una ay Matthew 28:19-20. Alam natin to. Ano to? The Great Commission. Okay? Tagalog po ang babasahin ko, MBB. Sabi po dito, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Key verse. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, paulit-ulit po na pinipreach ito, no? Nung nakaraang taon, actually, maraming taon na paulit-ulit natin itong pinipreach, ang Great Commission. At talaga namang gano'n ang salita, dapat sa salita ng Diyos. In order na maintindihan natin, ulit-ulitin natin. Diba? Talagang basahin na natin ng basahin, i-meditate natin, pakinggan natin ng pakinggan. Alam niyo ba, kasi pag lagi kayo nakikinig, lagi may mensahe sa inyo ang Panginoon. Kahit same verse, pero iba-ibang sinasabi sa inyo ng Panginoon. So, ganyan po ang gusto natin mangyari. Okay? So, last week, si Leia ay pumunta sa ATS, meron silang Mission Week na nag-aaral po sa doon. Binahagi niya sa akin na may speaker sila patungkol sa mission, no? Si Pastor June Escosar. At ito yung sabi ng speaker nila, ang mission ay identity ng church. Ang ibig sabihin nun, ito pala yung pagkatao ng church, ang mission. Pagkatao natin yun. Okay? Pangalawa, nag-exist ang church dahil sa mission. Pangatlo, the church owns the Great Commission. Anong ibig sabihin ng owns the Great Commission? Wala palang ibang inutusan, walang ibang hinihintay si Lord na mag-respond, kundi ang church. Walang iba. So, kung inutusan ng Panginoong Hesus ang church, ang disipulo noon, at tayo hanggang ngayon, ano dapat natin gawin? Mag-respond. Okay? Kasi, walang ibang inutusan ng Panginoon, kundi tayo. So, kailangan natin mag-respond. We must take ownership of the Great Commission. Kasi atin yun. Sa atin pala yung sinabi ng Panginoon. Okay. Ang susunod na tanong, madali ba ang inuutos sa atin ng Panginoon? Madali bang sundin? Nakikita ko gumaganon. Hindi siya madali. In fact, hindi natin kaya. Yun ang katotohanan. Hindi talaga natin kaya to. Kasi naturally, because of our sinful nature, selfish tayo eh. Ang uunahin lagi natin sarili natin. Tama? Tama ba? Sino dito yung inuuna iba? Hindi, di ba? Tayo muna. Di ba? Ako naman muna. Yan ang sinasabi ngayon ng generation. Ako naman muna. Di ba? Ganun ang nature natin. Kaya hindi siya madali. Okay? Diyan pumapasok ang pangangailangan ng church ng equipping, training, discipling, mentoring, at iba pang mga related na words. Kaya, yung second verse po natin, ito yung binilin din ni Apostle Paul kay Timothy at sa buong church ng New Testament. No? 2 Timothy 2:2. Sabi dyan, ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na makakapagturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. Take note, hawig ang sinabi ng Panginoong Hesus tsaka sa sinabi ni Apostle Paul. Bakit? Kasi sinusunod ni Apostle Paul yung sinabi ng Panginoong Hesus. Okay? Ang sabi doon ng Panginoong Hesus, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo.
Si Apostle Paul naman sinabi kay Timothy at sa buong church, ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na makakapagturo rin sa iba. So, yan din po ang sinasabi sa atin ng Panginoon hanggang ngayon. Mag-equip tayo ng mga magiging disciples, magiging leaders, na magtuturo din, magiging disciple makers din ng mga bagong kaluluwa. So ang goal po ng preaching na ito ay mag-shift tayo from being attendees to being disciple makers. Mag-shift tayo from ministry members to multiplying members. Nung nakakilala po tayo sa Panginoong Jesus, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, nagsimula po ang equipping at empowering sa atin ng Panginoon. Bakit? Sabi sa Acts 1:8, ibinigay niya sa atin ng Holy Spirit to empower us. Gawin natin ang pag-iibanghelyo. And then, tinupad din ng Panginoong Jesus noong Acts 2. Pinadala niya ang Holy Spirit sa mga disciples na during that time ay takot na takot sila sa kanilang buhay. No? Pero pagkatapos silang matanggap ang Holy Spirit, tumapang sila sa pagpipreach ng gospel. Kahit na persecuted sila during that time. So, doon pa lang, na-equip na sila. Ganon din tayo, nung tayo tumanggap sa Panginoon. Diba? Pinangako na rin na tatanggapin natin ang Banal na Espiritu. Ano pa ang equipping sa atin? 2 Timothy 3:16 and 17. Noon pa man, ibinigay na sa atin ang salita ng Diyos, ang Scripture, ang Biblia, para tayo ay ma-equip at mag-equip sa iba. Wala po tayong ibang gagamiting textbook o book, kundi ang Biblia, ang salita ng Diyos. Advance si Lord mag-isip. Alam niya na hindi natin kakayanin. Kaya ibinigay niya ang Holy Spirit, ibinigay niya ang Biblia sa atin. Bakit? When God calls, He empowers and equips. Yun po ang katotohanan niyan. Hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Ang equipping sa atin ng Panginoon ay talagang nagsimula noon pa man. At yan ay ongoing. Walang katapusan. Na-equip tayo ng Panginoon hanggang tayo ay nabubuhay. Naalala ko si nanay noon. Nay, bakit ang tanda-tanda mo na? Nagpa-Bible study ka pa rin, nagpa-prayer meeting ka pa rin. Lahat ng seminar, inartinan mo pa rin. Kailan ka matatapos? Sabi ni nanay sa akin, walang katapusan ng ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Oo nga. Tama, di ba? Kaya po, sa dalawang passage na ito ang gusto kong matandaan po natin. Ito po yung main idea. Every believer is empowered to multiply by taking actions, teaching others, and trusting reliable leaders, and trusting God's presence, so that Christ's mission continues beyond our generation. Hindi po tayo mananatiling narito. May susunod na generation sa atin na dapat po ay turuan natin sila. So kung gusto po nating makita na mag-multiply ang mga disciples dito po sa ating church, kailangan maintindihan natin ang 4 na principles na ito. Number 1, multiplication starts with action. Multiplication starts with movement or actions, okay? God calls, but we have to respond, move, and act on it. Yun ang sabi ng Matthew 28:19. Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Pag binasa mo, 2 action words, di ba, na makikita mo. Ano yung una? Tagalog, humayo. Pangalawa, gawin. Humayo, gawin. Hindi ko alam, sa NIV po niyan, therefore go and make disciples. Okay? Ang unang impression ko dyan, nung bata-bata pa ako, ganito. Ay, ang therefore go and make disciples, ang Great Commission pala. Going to mission trips. Ganyan ang impression ko eh. Paano yan? Mahihiluin ako sa biyahe. Yun kagad ang problema ko. Ano pa? Hindi ako marunong lumangoy. Yun yung mga challenge ko na hindi ako pang misyon.
Naku, paano ko magagampanan ng Great Commission? Problema nyo rin ba yan? Ganyan din ba ang impression nyo pag binabasa nyo yan dati? Okay? Pero, ang original Greek phrase pala ng therefore go ay porutentes. Nabasa ko lang yan. Okay? Greek yan. Okay? Porutentes. Ang ibig sabihin yan, literally means, as you are going. As you are going. So, napakaganda po ng Filipino Standard Version kasi nakuha niya yung totoong essence. Okay? Sa Tagalog po niyan, kaya't sa inyong paghayo. Medyo na-tweak na yung mas lalo kung lumalim yung pagkakaintindi ko. So, ang meaning na po niyan, as you are going, ang ibig sabihin po niyan, sa ating paghayo, pag-make disciples, habang tayo ay nabubuhay. Habang kayo'y nabubuhay, gawin ninyong alagad ang mga tao. Na ibang kulay, di ba? Na-open ba? Ano pa? Habang kayo'y nasa mundo, gawing alagad ninyo ang mga tao. Habang kayo'y kumikilos, make disciples. Habang kayo'y nagtatrabaho, nagninegosyo, naglalakbay, make disciples. Wherever you go, whatever you do, we make disciples, make disciples, make disciples. Naalala ko po si Tony and Jane. Kilala niyo po, kaibigan po natin. From time to time na nag-a-attend po sila sa Philippines. Sila po ay mga Korean Americans na nasa IGN US. Tapos, sinend out sila para maging missionary sa Jeju Island, Korea. And then later on, sinend out sila papunta naman ng Seoul. Actually, dapat originally Myanmar. Pero dahil sa pandemic, napunta sila sa Jeju, and then sa Seoul. Tapos, nakinig po ako ng preaching ni Pastor Shin ng IGM. Last week, narinig ko, sabi ni Pastor Shin, I planted Tony and Jane in Myanmar. Para silang mga laga kay Moses na pinapalaki na orphan, na pinapalaki nila, papalakihin nila yun na may takot sa Diyos at talagang maayos, matalino, dadalhin na sa Amerika, and then ibabalik sa Myanmar para maging presidente ng Myanmar. Grabe yung vision, Pero yun na nga, sabi ko kay Tony, narinig ko na hindi ka na pala pupunta dito sa Philippines kasi tinanim ka dyan. Di ba, yung halaman, di naman na maalis-alis, di ba? Tinanim ka na dyan. Alam niyo, sabi sa akin ni Tony, sabi niya, this is our new mission field, sabi niya. Grabe, no? Wherever you go, whatever you do, saan ka man dalhin ni Lord, make disciples. So, ang ganda po ng attitude pong yun. So ngayon po ay nasa Myanmar na po sila. Pero sabi niya, pupunta pa rin naman kami ng Philippines. See you daw sa PGL. Sabi see you din daw sa July kasi merong youth conference, merong couple seminar, and then merong engaged seminar. Yung mga ready na magpakasal, may seminar din. Di ba? Ganda, di ba? Kaya isabayin nyo na. Okay? Magpakasal kayo ngayong taon na to kasi sa July merong engaged couples seminar. Okay. Wherever you go, whatever you do, make disciples. Kung kailangan mo maging OFW ka man ngayon, or gusto mo mag-migrate, make disciples. Kung magbabarko ka, make disciples. Kung nag-aaral ka ngayon, make disciples. Okay? Kung nagtatrabaho ka, nagninegosyo ka, make disciples. Kung nasa bahay ka lang o kasi nag-retire ka na, make disciples. Di ba? Hindi po tayo na-limit ngayon, no? Making disciples or mission or doing mission is more of a lifestyle rather than a trip. So, naiba na. Okay? Kahit saan ka pala, pwede ka palang mag-make disciples, okay? Pero yes, hindi po natin inaalis yun. Actually, kailangan din po natin ng mga missionaries sa ibang lahi, sa ibang bansa, no? Kasi napakarami pa rin na mga unreached people group,
okay, sa iba't ibang bansa, iba't ibang lahi. Marami pa ring least rich people group. Ang ibig sabihin po niyan, may mga missionaries na po doon, pero sobrang liit ng porsyento na hindi po nila kayang masaturate na i-share ang gospel, ang kaligtasan po sa lugar na yon. Sa kaya po, kailangan pa rin po natin yan. Meron pong mga tatawagin pa rin sa atin na panglabas. Okay? Hindi lang po pang Pilipinas. Gagamitin pa rin po tayo locally, pwede pong may mission at internationally, pwede rin pong ganun, no? Pero hindi na po tayo mahadlangan ngayon ng idea na mahirap kasi mag-missionary. Ang laki ng gagastusin. Ako, mahal ang eroplano. Paano kami mabubuhay? Ito ang hanap buhay ko dito. Diba? Marami tayong limitations na yan na inaalis po natin yan. Okay? Whether nasa Pilipinas ka lang, you can do mission. Okay? Kung papadala ka ng Panginoon sa ibang bansa, you can do mission as well. Okay? Marami pong mga example sa mga totoong tao na ginagawa nila ang making disciples kahit na saan silang larangan. No? Kilala nyo naman si John Maxwell, Zig Ziglar, okay? Francis Kong, sa business po dito sa Pilipinas, Chinkitan. Lahat po sila, hindi nila hinihiwalay yung making disciples nila. No? Yung mga marami pong nasa sports ngayon, no, na talaga namang during huddle nila, nagpipray. Tapos nagsishare muna ng word. Ginagawa po nila yan. Sa showbiz, ang dami pong mga artista ngayon na talaga namang nakakilala sa Panginoon. Di ba? Ano pa? Marami na po ngayon Christian vloggers. Okay? Na talaga namang hindi nagpapahuli. Okay? Kung maraming bad influencers, may mga Christian influencers na dapat yun ang pina-follow talaga natin, no? Kasi para po lalong lumaganap. Ano pa? Meron pong trainer ngayon sa business ni Leia. Ang pangalan po niya ay The Diyos. Kasi yun ang kanyang title. Joshua po siya. Ang pangalan, The Diyos. Siya po ay isang business and sales coach. Alam niyo po, during sa training niya, bigla siya mag-share ng word, ng gospel, mag-altar call siya. Possible pala. Dito sa atin, sa church mismo natin. Iba't ibang larangan, no? Ginagamit po nila ang kanilang trabaho, kung nasaan sila, kung saan sila nilagay ng Panginoon, nag-i-influence po sila, nagli-lead po ng mga tao papunta sa presensya ng Panginoon. So, kaya din po natin yan. So, in application, ito po yung application question natin. If multiplication starts with action, what action are you taking now? Okay? Sino ang circle of influence mo ngayon? Ini-impluwensyahan mo ba sila na makakilala sila sa Panginoong Jesus? Okay? Kung bago kang believer, ano ang yung mga first step mo to multiply disciples? Kaya na po. Meron ka nang maaabot. Okay? Sa mga matatagal na po dito sa church, what actions are you taking to multiply disciples? Ano na? Are you waiting? Or are you multiplying na? O natatakot ka pa rin? Sino ang inassign sa'yo bilang D-group member, bilang D-group leader? Sino ang inassign sa'yo member? Dinidisciple mo ba siya? Okay? Kahit isa lang yun. Ito, tanong, sa pamilya, yung anak mo ba o yung mga anak mo ba, dinidisciple mo sila? Mini-mentor mo ba sila? So kung nasa-challenge po tayo ngayon, pero ready ka na sumunod, ito yung magandang tanong. Lord, sino ba ang pwede ko nang simulan ngayon? Bigyan mo ako, Lord, ng katapangan. Gusto ko nang humakbang. Okay? So, yan po ang principle number 1. Multiplication starts with action. Number 2, multiplication requires teaching. Para dumami, kailangang may magtuturo. Para dumami, kailangan may magtuturo. Sabi po dyan sa Matthew 28:20, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo.
Sa 2 Timothy 2:2, ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na makakapagturo rin sa iba. So, ang utos sa atin ay hindi lang sumunod sa utos. Tama? Utos din sa atin na magturo at magparami, magmultiply. Teaching is not just giving information. It's cultivating transformation. Yun po ang pinapalaki natin. Mag-transform ang buhay ng mga tao, ang character ng mga tao. Teaching is not just about content. It's about change. Hindi lang po dapat na turuan sila ng salita ng Diyos, kundi tulungan sila, gabayan sila kung papaano susundin ang salita ng Diyos. Dapat po umaabot sa I will and we will ang ating DBS. Tapos, dapat yon na monitor, nagawa mo ba yung I will mo? Dapat po hanggang doon ang ating monitoring bilang mga D-group leaders. So tayo din, mga members lang, di ba? Dapat umaabot doon, gagawin natin. Hindi lang matutunan ang salita ng Diyos, mai-apply sa ating buhay, personal, at may we will as a church. Okay? Obedience ang goal, hindi lang po knowledge. Okay? Hindi lang makarating sa puso, makarating din sa kamay, makarating din sa paa. Magawa rin siya. Okay? Kapag ka po walang pagbabago sa pamumuhay, baka sobra na ang knowledge, kulang sa application. Sa original Greek po kasi ng teach, it implies ongoing training. Okay? Sa NIV ay turuan ang ginamit, pero sa FSV naman ay ongoing or present tense ang ginamit. Sabi po dyan sa Matthew 28:20 na FSV, at tinuturuan silang gumanap sa lahat ng mga bagay na ipinagbilin ko sa inyo. Ongoing, tinuturuan. Hindi siya past tense. O hindi siya yung tapos na. Ongoing po ang teaching. Okay? Continuous ang process. Ano pa? Ang discipleship ay relational at behavioral. Okay? Hindi yun magbabago in one click. Pag tinuro mo, bago na. Kailangan na monitor, so dapat may relationships tayo sa kanila. And then behavioral. Okay? Binabantayan po natin kung nababago ba ang ugali nila at karakter po nila. Yung mga tinuturuan po natin. Kasi yun na nga, sabi dyan sa, di ba, sa binasa po natin, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Hindi po dapat namimili kung ano lang ituturo. Ito lang kasi, malamang ito yung kakayanin niya ngayon kasi masakit sa kanya to, baka masaktan ko siya. Di ba? Hindi dapat selective ang teaching kasi hindi ko to kayang ituro Kaya ito lang muna ituturo ko. So ito lang muna susundin niya kasi baka mataboy ko siya papalayo. Well, kaya natin hinati-hati sila para hindi nila kakainin ang karne kung gatas pang kailangan nila. Okay? Pero hindi naman pwedeng karne na gulay na kailangan nila pero gatas pa rin ang binibigay mo sa kanila. Okay? So, hindi lang po yung madaling ituro or komportable nating ituro at pakinggan nila. Kailangan po ay talagang kung ano yung tama na dapat nilang matutunan at tinitingnan po natin yung indicators, yung transformational indicators at tinitingnan po natin kung sunod-sunod ba yung natututunan niya. Baka palaktaw-laktaw, baka bungi-bungi. Okay? So, in application, who are you investing your time to disciple? Kanino ka nag-invest ng time? Teaching them how to live, serve, and lead for Christ. Dapat meron kang pinag-aaksayahan ng panahon, pinagugugulan ng panahon to disciple. Okay? So, multiplication requires teaching. Number 3 na principle. Multiplication happens through entrusting leaders. Sabi po doon sa Timothy, ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na makakapagturo rin sa iba.
So, hindi lang pala teach, kundi entrust din. Okay? Ituro mo sa mga mapagkakatiwalaan. So, may qualification. Ano ang qualification? Mapagkakatiwalaan. So, sino sa inyo ang ayaw niyong mapagkatiwalaan kayo? Gusto natin mapagkatiwalaan tayo, di ba? Tama? O, ibig sabihin, pasok tayo doon. Pag ikaw ay lumalagong Kristiyano, gusto mo, yung credibility mo, tumataas din. Mapagkakatiwalaan ka, di ba? So, pasok po tayong lahat dyan, no? So, dapat, bilang leader, dapat hindi ka lang appoint ng appoint. Okay? Dapat talaga mapagkakatiwalaan. Pinapag-grow mo siya na in time, siya ay magiging ready doon sa ipapagawa mong ministry sa kanya. Okay? So may key qualities of a faithful disciple. Ang acronym ay trust. T for teachable. Dapat ang isang mapagkakatiwalaan ay bukas siya sa pagtuturo. Kayang tanggapin ang correction at guidance. Okay? Pagka nakukorek mo siya, nagpapakorek, nagmamature. Okay? Teachable siya. R for reliable. Faithful. Maaasahan siya sa gawain at committed siya. Okay? Ano pa? U for unwavering or steadfast. Matatag siya sa character at pananampalataya kahit na may trials. S for spiritually mature. Nagpapakita ng fruit of the Spirit at lumalalim sa relasyon sa Diyos. Okay? Hindi, kasi, maturing nga yan, di ba? Hindi nga matured. Tuloy-tuloy tayo nagmamature. Okay? So, dapat nagpapakita ng siya ay lumalalim sa pagkakilala at pagmamahal sa Panginoon. And then, letter T, teach others. Kaya ring ipasa ang natututunan sa susunod na henerasyon. So, yan po ang qualification ng mapagkakatiwalaan. Yun po ang tuturuan po natin. So, ang lahat ng itong nabanggit ay character traits. Tama po ba? Pinapakita na mas mahalaga ang character na inuuna bago ang competence o galing. Okay? Ang discipleship at leadership ay stewardship din. So, dapat pinapangalagaan natin, dapat maging mabuting katiwala tayo bilang disciples at disciple makers. Hindi natin binabasta-basta yon. So, application question, are you intentionally identifying and equipping faithful, capable people who can teach others? Intentional na ba tayo sa pag-aay? Sino ba ang tuturuan ko? Sino bang ititrain ko? Sino bang i-disciple ko? Sino bang apprentice ko? Dapat po meron. Kahit bago ka sa ministry, dapat meron ka ng inaay. Ito gusto ko itong maturuan. Dapat maduplicate ko kung sino ako, maduplicate ko dito. Kung sino si Lord, ginawa ako, ganun din dapat siya. Okay? Meron ka na bang tinitrain na susunod na D-group leader sa group mo? Ikaw ba itinitrain? Dapat open ka. O sa ministry, meron ka na bang tinitrain na susunod sa ministry? Sinong apprentice mo? Nire-require po natin sa D-group leaders yan. Dapat may apprentice, may intern, okay? Meron kang tinitrain. Dapat may inaay ka na susunod na leader. Okay, so yun po yung principle number 3. Multiplication happens through entrusting leaders. Last principle, multiplication relies on God's presence. Multiplication relies on God's presence. Sabi po dyan sa verses natin, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Alam niyo po, dito nakatayo, dito nakasalalay ang buong multiplication process sa presensya ng Diyos. Kung wala ang presensya ng Diyos sa ating mga ginagawa, wala pong mararating. Magiging activities lang yun. Pero nangako ang Panginoong Hesus, nasasamahan tayo. Noong una, takot naman yung mga disciples, di ba? Sinabi yung Great Commission, takot yung mga disciples, hindi pa sila ready. Pero hindi sinabi ng Panginoon, pag ready na kayo, saka ko kayo sasamahan. Hindi naman ganun si Lord eh. Di ba? Pinangako niya na nasasamahan kahit na hindi pa ready yung mga disciples. Pero di ba, no Acts 2, pinadala talaga ng Panginoon ang Holy Spirit. At yung takot nila nawala, naging matapang na sila.
na nag-preach kahit sila ay pinipersecute. No? So, ano po ang pwede natin makuha dyan? Multiplication is fueled by God's presence. Ano pa? Multiplication is spiritual before it is strategic. Kahit may systems tayo na pinapalo, kahit may program tayo, may strategy tayo, kahit marami tayong trainings, kahit structured na tayo, pero kung wala ang pagsama ng Panginoon, magiging activity lang ang lahat ng yan. Yung phrase na, I am with you always, it means laging sasamahan tayo ng Diyos. Hindi po seasonal. Hindi po tuwing Sunday lang. Hindi lang kapag ka ikaw ay mainit sa pananampalataya. Kapag ikaw ay nag-fasting, saka ka lang sasamahan ng Panginoon. Pagkatapos ng retreat, sa retreat ka lang sasamahan ng Panginoon, pagkatapos wala na. O kaya after youth camp, sabi ng Panginoon, lagi ko kayong sasamahan. Kaya naman, di ba? Lagi tayong sasamahan ng Panginoon sa mga first time nating gagawin. Natatakot naman tayo, di ba? Talaga naman, mag-open ka ng bibig mo. Magsisimula ka mag-evangelize, mag-practice ka. Nakakatakot naman yun. Pero, ano sabi ni Lord? Sasamahan ka niya eh. Kunyari na, magdi-D-group ka, first time kang magtuturo, di ba, yung mga first time ditong mag-pray, mag-exhort, di ba, mag-preach. Pangako ng Panginoon, sasamahan tayo eh. Sasamahan tayo kahit konti lang ang D-group mo, D-group members mo. Sasamahan ka ng Panginoon kahit na parang walang nangyayari. Okay? So, application question, are we relying on God or simply following the system? Pwede naman natin sabihin dahil sinabi ni Pastor gagawin na lang natin. Pero hindi. Nakaasa tayo talaga sa Panginoon. Kasi kahit si Lord, kahit ang pastor, nakaasa sa gagawin ni Lord. Are we multiplying disciples or just multiplying activities? Baka ang tendency natin, damihan natin yung mga gagawin natin para mas dumami yung mga ma-evangelize natin, ma-disciple. No. Yes, kasama po yun. Pero again, ang pag-asa po natin ay ang presensya ng Panginoon. Our confidence ay sa Panginoon. Okay? Sa Holy Spirit. Hindi po sa plans po natin. Ito yung mga tanong na dapat po nating sagutin at bigyan ng kasagutan. So, balikan na po natin. In summary, we have learned 4 principles to multiply disciples. Number 1 is multiplication starts with action, and it requires us to teach. It happens through entrusting leaders and through relying on God's presence. So malinaw po dito mga kapatid ang pattern. We act, we teach, we entrust, and we depend on God's presence. So ito po yung challenge po sa atin, mga kapatid. Sa older generation, gagawin ba natin ang inuutos sa atin ng Panginoon? Sa younger generation, willing ba kayo magpa-disciple? Sa ating lahat, disciple ka ba na ready mag-multiply? Kung hindi pa, kung natatakot ka pa, pray to God na buksan ng Panginoon yung spiritual eyes and spiritual ears mo. Na makita mo ang pagmamahal ng Diyos sa mga tao na katulad ng nakita ka ng Diyos nung ikaw ay makasalanan pa. Makopya natin ang puso ng Diyos. Pray to God na alisin ang takot sa atin. At talagang magawa natin yung ating tema ngayong taon na to. Tayo ay mag-move at pangatawanan natin ang kini natin na we are empowered. We are really empowered at patuloy tayong ine-empower ng Panginoon to make disciples. So, ngayon po ay gusto ko pong marinig ninyo ang testimony ni Brother Danny Fajardo. Narinig nyo na po si Pastora Perla, di ba, na
preach po dito, pero hindi pa po natin narinig yung the side of the story ni Brother Danny. Gusto niyo bang marinig yan? Okay? Kasi ganito po yan eh. Imagine din po ninyo, no? Si Brother Danny ay pastor's husband. Hindi naman siya pastor, di ba? Mechanic siya by profession, di ba? Meron siyang talyer na business dito sa Pilipinas bago siya tumugon o bago sila tumugon sa pagmimisyon. Gusto nating marinig. Gusto niyo bang marinig kung paano sila hinanda ng Panginoon? Kung paano siya sinamahan ng Panginoon? Paano pinoprovide ng Panginoon yung pangangailangan nila doon sa mission field? Gusto niyo bang marinig yan? Mamaya po, kasi ngayong week po na ito, ay aalis na po sila, pabalik na po sila sa kanilang mission field sa Morocco. Okay, mamaya po ipapanalangin din po natin sila at pakinggan po muna natin at let's be inspired po sa kanilang testimony. So tinatawagan ko na po yung couple, Fajardo couple. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating lahat. Misyonaryong, mekaniko at shop owner, pwede pala yun. Walang masamang tinapay sa Panginoon. Walang imposible sa Kanya, lahat kaya niyang gawin. Qualified ba ako? Di ko alam ang gagawin. Yan ang dialogue ko noon. Akala ko si Pearl lang ang magme-ministry. Magpapastor siya doon. Pero noong pang 2003, nang makatapos siya sa ATS, nagsimula kaming mag-pray kung kalooban ng Lord. Nahahayo kami sa labas. 2005, isinama niya ako sa mission exposure sa trip sa Cambodia. Kila Pastor Edo Tamayo, kaya lalo pa kaming nag-pray about mission. Yung discipleship ko dito sa SBC lang ang naging equipping ko noon. Mula youth hanggang maging tatay, kahit OFW na ako noon, 2009 to 2017, 8 years. Natapos ko din ang Grace Encounter, Freedom at PGL. Natapos ko ang basic training ng Mobile Bible School ng district natin noon. Kaya sa Saudi, pinaglilid din ako ng Bible study ng pastor namin. Bagamat ganon, naging spiritually dry ako as OFW dahil sa kaabalahan sa trabaho at madalang makasama sa pagtitipon sa mga kapatiran doon. Doon lang sa Morocco, ako na-revive spiritually, kasabay na rin ng equipping ko. From day one, naging aktibong bahagi kami ng International Church, yung IPCF. Dumadalo sa worship, mga fellowship, Bible study, at ako ang men's prayer. Napapalakas kami sa prayers, encouragement, ministry, at isa-isa ng mga nakakasama sa kapatiran, kamanggagawa doon lalo na nila Pastor Murray at sa kanyang asawa, ni Tim, mga kaedad namin, kaya naging close kaming 5. Inadapt din kami ng mission company ni Bell, kahit hindi official member. 2004 na kami naging part ng OM. Sinasama kami sa team meetings nila, mahalaga din ang naitulong nila sa pagsisimula namin. Tinuruan kami ng safety and security measures ng pananampalataya at kultura ng Morocco. Ginabayan at tinulungan kaming magplano, maghanda ng magiging platform namin, automotive shop. Ang garage Kuya Dani, para magka-business visa at magka-stay doon. Si Sabine, ang team leader nag-introduce din sa amin sa local fellowship. Kaya nagamit ng grupo nila Mustafa yung bahay namin as house church. Sa daily quiet time ko at naming mag-asawa,
Lumalago kami sa aming relasyon sa Panginoon. Sa pagdepende sa Kanya, naranasan namin ang pangunguna niya. Binibigyan kami ng karunungan at kalakasan. Inaliw kami at tinutulungan, sinasagot ang mga panalangin namin, kinakatakpo ang mga pangangailangan namin. Naranasan namin ang sinasabi sa Biblia, sa Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Dito pa po sa 1 Peter 3:15, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ginagamit namin ang devotion time para pag-aralan ang mga passage na kailangan naming matutunan ng mabuti. Ang mapatay na oras ko para sa manood ng vlogs sa YouTube, ng salita ng Diyos at ng mga sikat na mekaniko para ma-update sa work ko. 1 year lang kami ng language study dahil mahal ang bayad. Then practice ng practice sa labas, pakikipag-usap sa mga tao. Parang humakbang lang kami ng pagsunod at ang Lord na ang gumawa sa buhay namin. Siya ang maggagabay at magbubukas ng mga pinto para lakaran namin. Siya ang nagkukonek sa amin sa tamang mga tao, mga kapitbahay, nagiging kaibigan namin, mga customer, mga taong kailangan namin sa business at iba pa. Gaya ni Muhammad, na kapitalyer ko, mekaniko at shop owner din, malaking tulong siya sa paghahanap ko ng mga used parts at kailangan. Nakaka-assist din siya sa akin sa mabibigat na trabaho sa shop. Si Abdul Haq, isang store owner, tinutulungan niya akong maghanap ng mga piyesang mahirap hanapin, pati sa naging problema ko sa landlady namin sa shop. Mabuting kaibigan sila sa akin. At later, nilid kaming maging part ng OM Fest at ng buong Morocco for fellowship, support, covering, and accountability. May weekly team meeting kami sa Fest at quarterly team building sa buong OM Morocco. Lastly, ang masasabi ko sa lahat ng susunod, sa tawag ng Lord sa mission, kabataan man, young adults, may families, kahit sa gaya ng namin senior na, ay pwede. Walang masamang tinapay sa gawain ng misyon. Mga intercessors, givers, mobilizers, at mga hahayo, lahat bahagi gampanan. Sa mga tinawag ng Lord na humayo, madalangin lang kayo ng manalangin, sumama sa mission exposure trips, mag-aral ng Kairos, ng Ethnos Asia o sa Bible School, mag-join sa OM Philippines o Ethnos Asia para magabayan. Inaabot nila ang mga unreached, least reached sa bansa, mga kalapit na bansa hanggang sa dulo ng mundo. Hindi ka na maghahanap ng opportunities, dadalhin ka mismo sa mga gawain nila. Pero sa karanasan namin bilang mga unang humayo from SBC, 8 years na ngayon, ang malaking hadlang na kailangan mapagtagumpayan ay ang support sa panalangin at finances ng buong iglesia, ng mga iglesia sa mga hahayo. Dahil sa amin ay nagamit kaming savings para sa language study at pagtatayo ng platform ng shop. Kailangan namin ng financial support na tulong tuloy-tuloy, regular, consistent,
maliit pa para pakainin ang sorry. Okay. Gaya ng 5 tinapay at isda, 2 isda na ginamit ng Panginoong Hesus para pakainin ang 5,000 lalaki o mga 20,000, lahat pati mga babae at mga bata. So, kaya yun, kailangan na mag-pray lang tayo na mag-pray. Finishing the Great Commission, posible kung ang 2.6 billion Christians sa buong mundo, ang churches, ang buong iglesia ay kikilos at gagawin ang bahagi natin. So sa Matthew 24 verse 14, ipangaral sa buong mundo sa buong sanlibutan ang magandang balita. Ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Sa Mateo 9:36-38, nang makita niya ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Ano po ba ang bahagi mo? Tutugon ka ba sa tawag niya? Yun lang po, purihin ang Panginoon.